Si Sharon, ang first boyfriend niya si Albert. OMG! Uy, di ba? Tama ba? Parang nabasa ko yung dati nung bata pa. Actually, pwede siyang gumest eh, no? Pwede ka ba? Pwede ka ba? Dito tayo ngayon sa pang-16 na taon o 16th year na po ng Gabay Guro. Ayan. Ito po, syempre, pag sinabing Gabay Guro, yan po yung gumagabay. Meron pong 8 pillars ang Gabay Guro. Tawagin na po natin ang noon pa sumusuporta sa Gabay Guro, ang ating mga celebrity volunteers, Mr. Albert Martinez and Gabby Concepcion. Ayan na. Palakpakan natin Albert Martinez and Gabby Concepcion. Hi, Little. Hi, Gab. Ano na, ayan. Pwede ho kayong umupo dito, mga pinagpipitagan na nating celebrity volunteers. Hi there. So many familiar faces from our industry. There. Welcome to Gabay Guro. This is our... Pagilang year natin ito? 16th year. We started back in 2006, right? 2007. So now it had evolved into a much better program. So maraming salamat sa ating pinuno, ating punong abala is Shay Revilla. Congratulations. And we're here to show our support and to show our dedication to make sure that kung ano man yung kailangan sa amin, may provide namin sa ating mga teachers na kailangan. Pinahon ako na si Kuya Albert dahil siyempre, galang nga. Totoo naman eh. Kasi nung pumasok ko showbiz, pinanonood ko na siya eh. Nagulat nga ako dito yung Regal Baby, siguro pa tayo. It's nice to be around everybody. Yes, we have seen a lot of you. I thought we were here to promote also, no? Our hindi na. But we're here for you. We're here for Gabay. Lahat ng Gabay nandito kami. Yun, to support. Lagi kong sinasabi sa kanila, every time they volunteer for Gabay Guro, we will not be able to repay you for your kindness, generosity, and your time and your effort. But God will be the one to repay you 1,000,000-fold. Kasi you're paying tribute to the teachers who are the second parents of our young learners now, di ba? So thank you. For this year, hindi namin ma-post lahat ng mga pictures nila kasi we're still talking about what they'll sing, mga ganon, tsaka yung mga time, ganon. So, ano lang talaga siya, para siyang family event, no? Instant. Actually, I will share with you. Today, I was supposed to have a meeting at 1 p.m. in Rockwell, Makati. I got a call, a message this morning. Oh, you have a press con. I go, I'm sorry, but I have a meeting in Rockwell, Makati. Okay, then I told her I'm meeting with a group from PLDT, and she said, oh, okay. Before I knew it, she got in touch with the person I'm meeting with. Number thing meeting dito. So now, I'm here. I'm just good at it. Hindi, totoo yun. Ako na meron din akong experience. Hindi, pagka ang mga meeting na to, yung mga how do you prepare for yung mga Gabay? Actually, this is prepared by God. Di ba? Totoo yan. Hindi, kasi walang plano eh. So, katulad ko kanina, meron akong taping today. Wala supposed to be taping today. No, pero that's why ako sabi ko, sige, pupunta ako dun sa Gabay because this was mentioned before. Pero wala sa plano ko ito. Inurong ko na lang yung taping because natuloy yung taping. Sorry sabihin ko na yun. So, may trabaho ako mamaya. 6 o'clock. Kanya tapos na. So it shows the commitment of the artists, di ba? Na kahit na, halika go, basta magagawa ng paraan na makapunta sila dito, pupunta talaga sila. At saka every time they do events, sila yung nagdadala na ng sarili. -1, di ba ikaw sumama ka din sa amin sa regional? Ganon.
may kukwento din ako sa inyo kay Gabby kasi there was one time we also went to Mindanao. Which city? Something. Basta one in Mindanao. Tapos the night before, you had an accident, freak accident, right? Yung sa paa mo. O yun, ikwento mo yun. Dali. Yan na-opera ako dahil nahulog yung baso. Kumukuha ako sa copper, nahulog yung baso sa paa ko. So dinala ako sa Makati Med, galing ako Lubo. So hindi ako nakapagmaneho, inakyat ako, may bumuhat sa akin yung mga taga doon. So hindi ako nakapagmaneho. Yan, si Wading, kasama ko ngayon, dinala niya ako sa Makati Med. Pero ando doon pa rin ako. Diba? Madaling araw yung flight namin. Nagtataka kami bakit wala pa siya. Yung pala, wheelchair ka, di ba? Yeah, wala. Hindi ako makalakad talaga. Malakad. Mating maputol yung tendon. Wag ka nang mag-perform, doon ka na lang sa stage. Hindi niya matiis yung mga teachers, bumaba pa siya. So, dinumog siya, di ba? Si Mario Joseph, kung apakan ba yung paa mo, gano'n. Oo. Pero hindi niya iniinda kasi mga teachers. Si Sharon, ang first boyfriend niya si Albert. OMG! Uy, di ba? Tama ba? Parang nabasa ko yung dati nung bata pa. Actually, pwede siyang gumeste, no? Pwede ka ba? Pwede ka ba? Wait, uy, bawal magsinungaling dito, di ba? Ate Lods, it's true, is it true? Hindi, sila ni Snooki. Ulo nyo naman kausap, hindi naman si Snoopy yung tinatanong ko, si Sharon. Kasi yung Sagutin mo na nga, kay ano? Sharon. Oh my God! Uy, Para matapos na mga nahiya Parol. siya. Anak, sorry yung anak niya nandito eh. Pero ano naman, wala pa yung TV show ba ito? dati. Gabay Guro TV, question nila. Di ba yung ano, Di di ba, ba? Mr. Topic, Albert? Mali yata itong event na napasuwak. Akala ko gabay guru. Hindi ba yata yung show? Tama, Guro. Alamin ng history, ano? Di ba, totoo? Alam mo, Ate Lods, Ayun niya, anak. Dali. Kamusta si Dali nakakaalam niya? Dahil totoo, di ba? Ang Ano ba, first chismis? boyfriend ni Sharon, si Albert, Mr. Albert Martinez. Totoo? Uy, baka magalit sa akin si Sharon, huwag yung isasabi mo na. well, for me this year, unfortunately, ito yung my contribution because I'm working on the 14th. Oh, Basta available naman kami, automatic. Pag tumawag si Miss Shea, nanginginig pa kami. So, Sorry. Si Mr. Albert has been involved with Gabay Guro on the yung mga scholars, ganyan. Sobrang generous at mabait talaga yan. ako personally, the reason I'm very supportive, kasi ito yung area na kailangan talaga ng tulong. Sila yung our heroes na medyo hindi napapansin. And when Miss Shea created Gabay Guro, nabigyan sila ng focus. So now, hindi lang sila on the side, pero naka-front na sila. As, kumbaga, sila na yung mga top heroes natin ngayon, considered. Kasali na sila sa fire department, police, and the military, bumbero. Guro na kasali na ngayon, which is very good, and I thank Miss Shea for doing that sa mga ating teachers. Yes, sir. Ano lang naman yung akin, simple lang. When I first heard about it, naging automatic yun at magaan kong tinanggap because my mother is a teacher. So, yun na yun. Everything, ano doon na lahat. Sa lahat na sinabi ni Albert. At meron pa siyang hindi sinasabi, yung tanong ng check. Meron namang mga teachers na talagang personal yung requirement nila. And over the years, we've looked at Gabay Guro as an answered prayer. Kasi kunwari may isang teacher na parang na-boot out sila sa bahay nila, and they were sleeping sa likod lang ng school. Parang may nilagay lang silang tent doon kasama yung mga anak niya. Tapos bigla silang nanalo ng house and lot at that time that we were providing house and lot. Kasi before, yung cash, house and lot talaga yung binibigay eh. But now, given the pandemic, we started giving it in cash. So may mga ganun. Meron naman yung isang teacher na naglalakad talaga siya how many kilometers from the house, nanalo din siya ng bahay, ng car. So, answered prayer siya. And then, some of our teachers also write to us and ask for classrooms kasi, kunyari, nagkaroon ng bagyo doon sa area nila, hindi napalitan kaagad. So, naggagawa tayo ng classrooms. Meron naman mga teachers na kailangan ng connectivity, binibigay ng PLDT Smart. Tapos yung health and wellness ngayon is really a priority area of the DepEd. So may mga
mental health, mind health, ganyan. At saka overall wellness. Kasi nga, yung education ng mga estudyante is also a function of how healthy they are, di ba? Pag walang kain, or malnourished sila, hindi natutunan ng maayos. Or if the teachers are not healthy, so, di ba, they're not able to teach. So, yung push for health and wellness is something that we also put in as an 8th pillar doon. So, like, we try to address the different needs of the teachers. And then, for some naman, training and development. Ganon. So, yun naman tayo. At saka yung livelihood. Kasi yung ibang teachers before, nag-domestic helper, kasi they need, more funds to be able to fend for their family. So, we also provided livelihood programs. So, yung programs at saka pillars natin, talagang over the years, nag-change siya depending on the needs of the teachers. We try to address them as much as we can. It was, for me, kind of heartbreaking kasi imagine mo, sila yung nagbibigay ng I don't know what term to use. Kasi pag ang bata, ang guide mo yung teacher. And kung sino pa yung nag-guide sa mga anak mo to a certain position in life, siya pa yung napapabayaan. So it was sad. It was a sad moment. And that was the time I felt, this group of people really needs us. And it, again, goes back to Michelle, who formulated, created, and thought about all this. Na ito yung way to help them in a different way. Totoo nga, marami kami nakakausap dun sa backstage. At hindi naman lahat ng teachers, kung sinabi mong teachers, meron. So, wala, talagang hirap. Mga iba tumatawid pa ng ilog kasama ng mga ibang estudyante. Walang sasakyan, nakapaa. Tapos, ayaw nilang mabasa yung medyas nila at sapatos. Pinakarga nila sa ulo nila. Tumatawid. Maraming ganun. Nung araw, siguro ngayon natayo na yung mga tulay. So, meron ba rin. So, basta, mararamdaman mo talaga pagka, especially nandiyan ang Gabay Guro. I'm sure, hindi lang natin nakikita, pero malaking tulong na yung nagagawa ninyo. Maraming salamat sa inyo. Actually, yung contribution namin, I think that was the question. Our contribution, I think, for us is minimal, pero para sa kanila malaking bagay because nagtuturo sila estudyante nila, humuhugot din sila ng inspirasyon. Maaaring napanood nila yung mga shows namin, nagiging inspirasyon kami sa kanila. Sabi nga ng tatay ko ng araw, ano ba ang ginawa mo para mahalin ka nila? Diba? So yun lang, ibalik mo na lang yun Wala namang yun. Wala namang pagod. So, baka biyayaan ka pa ng Panginoon. Who knows? But don't even look at that. Sabi niya, hindi mo ba nararamdaman yun? So, nakabaon yun. So, si Ermat, naiisip ko tuloy, tumawid ba ng ilog si Mami, yung mga ganun. Pero nakikita ko yung hirap niya. Makulit din tayo ng bata tayo, di ba? Minsan di natin sila di natin nararanasan yung nararanasan nila. Yung pala, ngayon at medyo may edad na tayo, nararamdaman natin na kawawa naman yung nanay natin na dumaan sa ganun. Paano tayo, makulit tayo noon. Yan ang mga teachers, mga first educators ng family. I appreciate that, teachers. And sana maganda yung nagiging contribution namin, Miss Kay. Wala kaming ginagawa in a way. So, I think, in terms of fondest memories, the entire time that we went to school, kasi sila talaga yung formative years ng buhay natin, di ba? Second parents, we will not be who we are right now if not for the able teachers who made us and contributed to us being where we are now. So, it's just fitting that we give them tribute and we give the love back. Lahat siguro naman tayo dumaan sa point na meron tayong teacher na kinakatakutan. So, yun ang pinaka-memorable sa akin, tawag namin Hitler. Yun yung pag nakita namin sa hallway, natatakbuhan na kami lahat. So, yun siguro lang memorable. Other than that, everything was okay. Yung mga nakaka-inspire na teachers na yung first and second quarter matataas ang grade mo, so na-inspire ka. So, ang may throwback naman yung merong back end yun Kasi pagka na ganun ka, feeling mo kaya mo ulit ito, So, sakit ka na naman. Tapos biglang, hindi na ikaw yung pinakamataas. So, ano nangyari, di ba? So, mainis ka ngayon sa teacher mo, bakit di mo ako binigyan ng magandang grade nung first 2 quarters? Ako yung highest. Yun lang ang experience ko sa mga teachers, sa tanong ninyo.
kung ano yung experience ko sa mga teachers. Very inspiring sila, especially pag magaling ka dun sa subject. Hindi naman tayo lahat magaling sa subject unless magna cum laude ka or whatever. Pero may mga, ha? Magaling ka mamapya. Unless magaling ka mamapya. Pero pagka meron kang isang subject, katulad ng science yung gusto ko, pag nag-excel ka dun, makikita mo yung encouragement ng teacher. So, pag yung teacher mo, parang walang yabad, walang kwentang pakinggan, walang energy, yung energy mo bumabagsak din. So, very influential talaga ang mga teachers. Ako personally, yung makita kong smiles nila makes me happy deep inside because one day or the other, napasaya ko sila because I know what they're going through. And yung moment na yun na nakita kami, it gives them joy. Sa akin, more than enough na yun. This is the giving back from the success or the blessings of the company. This is our way of giving back also. So, walang limit yun unless hanggang sa gusto lang ng puso mo. That's why it's voluntary. And hindi mawawala yun. Because every time that we shoot anything, every time we still have a job, yun ang pagpapasalamat namin. And then yun ang way of giving back. I also like to add, no, kasi sa tinagal-tagal ng Gabay Guro, nagkakaroon kami ng parang family, with each other. Diba? Yung the friendship and the being family. Like, kunwari, yung meeting ni Mr. Albert kay Bong Lintag. Si Bong Lintag, Gabay Guro, volunteer din yan. Nag-retire siya sa PLDT, pero tingnan mo yung common ground talaga. Easier for us to get together. Diba? And then when we were doing face-to-face sa MOA Arena before, sa totoo lang, alam ni Shirley to, at saka nila ating Ambet, na most of the shows doon na cook up sa likod. Kasi, di ba, magkakasama kayo every year, like kunwari, yung si Sharon, tsaka si Regine. Regine and, sino ba yun? Si Sarah Geronimo before. Tapos before, nagkabati din si Paps at saka si Martin dun sa backstage. Tapos the following February, nagkaroon sila ng, ano ba yun, parang yung concert ni Regine, for example, Ogie, si Paps and Martin. Tapos nagkabati dun nung pinaka-last na 2019 na face-to-face, dun nagkabati si Gabby at saka si Sharon. Diba? Diba? Kaya sila ngayon may dear heart. So maraming ganun. Hindi ko kasi pinaplano eh. Go with the flow lang ako. Kung ano yung sinabi ng production or ano yung mga planning committee na gumagawa naman. Okay ko lang. Dumating na kasi ako sa punto na kahit na ano pang intriga, edi saluhin mo na lang because nung pumasok ako ng showbiz, mas lamang intriga ako kaysa sa dyaryo. Yun. Favorite nga ako ng mga hindi TikTok eh. Tik, mga abante, ganyan. So baka bahala na kung meron, go lang. Yes, nagulat nga ako nung press ko natin na nandun siya. Kasi hindi ko naman nakalain na nandun siya. Pare, no offense ha. Hindi namin sinasakyan ko ng siya ng Michelle. So I was still in PLDT at that time, and 2007, we were blessed with many things. Alam niyo yung panahon pa nung smartphone, nung piso text, di ba? Naalala niyo may yung nagbabayad tayo ng piso for every text. And so may bonus kami, and then we said we wanted to give back. It started with yung mga friends from PLDT na nag-pass the hat kami para makapagbigay ng scholarship. And then we started with 15 scholars sa PWU. Nag-google lang kami at that time kung sino nagbibigay ng scholarship sa teachers. So that was how we started. And then MVP, ayan si Dali, may picture tayo nung dati, nung 2007. Kasama ka dun. Diba, tsaka si Tito Riquilo, nagustuhan siya ni MVP, so in-adapt na siya ng PLDT and SMART, and then the rest of the executives of the PLDT Managers Inc. nag-volunteer din. So lahat tayo nag-volunteer. So
nanganak na yung pillars from the scholarships to mga trainings, livelihood, depende nga dun sa ng teachers. I think, I do not want to attribute Gabay Guro to me. It's really not me. It's really God's grace. God uses people to do His purpose and to do His will. And He also touched the heart of MVP because kung hindi naman din in-adapt ni MVP yung Gabay Guro, hindi rin siya lalaki ng ganito kalaki. And then we also have many sponsors, di ba? Every year. So, hindi na nawawala ng blessings ang Gabay Guro kasi para siyang vessel of hope and blessings for the teacher. So, it's not me. We are just being used by God to make His teachers and His faithful ones happy. Masarap yung pagkain, yung mga, alam mo, pagpunta mo ron. Pero hindi, bumabalik lang doon talaga. Yung, kung meron ka mang gustong ibigay sa simbahan na charity, ituturingin mo na lang na parang yun na rin yung charitable contribution mo. Bukod doon, wala naman because maluwag pagka ginawa mo. Hindi naman nakakapagod. Masarap kumanta sa stage. Pero effort yun pagka kumakanta. Hindi naman tayo singer Kaya kami ni Albert, pag kumakanta kami, we're just acting it out. Di ba pare, no? So, ayan. So, consideration, well, wala. Siguro yun ang mga considerations niya, pero walang weight. My way to pay forward. Lahat ng blessings na nakuha namin, this is our way naman to give back. And Ms. Shea was able to create a family system. So pag magkakasama, we feel like we belong and we feel like we're together helping the needy. So, yun na, and paying forward. Lahat ng career naman, lahat ng profession, nothing is perfect. We have our shortcomings. Minsan nag-adjust tayo before we realize that we're doing something we shouldn't be doing. Kuminsan, it gets between the cracks and it gets out, and yun ang nagiging publicity. Pero ang totoo niyan, everybody has goodness inside. Yun lang ang hindi ko minsan na-emphasize, mas na-emphasize yung negativity. So maganda nga ang Gabay Guro because meron ganong mga nagtuturo what a teacher is, what a teacher should be, what a teacher should and shouldn't do. Meron silang guidelines. And siguro through that, makikita nila who's deserving or not, but we can't really tell. Ang maganda lang doon, nabibigyan sila ng guidance, nabibigyan sila ng, kung gusto nila maging teacher talaga, meron silang tulong na pwede silang gawin yung career na gusto nilang gawin. Siguro nakakuha nila sa nanay nila or sa sarili nila lang puso. Pero ay hirap i-control kung merong mga ganun. Hindi lang naman yung career, profession na yun na merong medyo negative na nangyayari. Personal yun, personal. Pero I'm sure they deal with it professionally. Nangyayari naman yan, hindi lang sa atin, sa ibang bansa rin. Pero syempre, pare-pare naman tayong tao, meron tayong ups and downs. It's just unfortunate na may mga nangyayari. Sana wala. I don't agree with it, but it happens. Hopefully, with the assistance of Gabay Guro, para mabawasan yung stress nila, it might change the situation. Kasi nga, na-mention nga ni Gabby, because of stress, because of what's happening with their lives, kahit pa paano, pagdating mo sa classroom, dala-dala mo yun. And unfortunately, umaabot sa point na yung nababaling yung init ng ulo nila sa mga bata, which is not right, not good. But hopefully, with the assistance of Gabay Guro, somewhat, somehow, matulungan at mabawasan yung ganung klaseng incidents. I'd also like to add, na with everything that's happening in the world now, war in Israel, di ba? To your point, yung mainit ng ulo ng teacher, I think everybody deserves or needs kindness. The world needs some form of kindness lang. And if we at Gabay Guro and the people around here and our core volunteers and our artist volunteers also are able to provide that kindness, sana we are able to influence and infect others, di ba? Ang nakakahawa ang COVID. So hawaan natin sila ng kabaitan at kagandahan ng loob para the world will be a better place for everyone.